Ano ito, bodyguard mo? Siya pa yung may-ari ng motor, sir. Humiram ka? Opo, sir. Okay. Dala mo yung ORCR? Opo, sir. Copy lang po. Naalala niyo po ako. Talagang kailangan kitang makausap. May maganda akong kwento sa'yo. Nakita kita nung po. Kaya pala masaya ka. Ito po yung sa resibo lang po, sir, na nakuha ko lang po. Dito sa may cashier po. Kinuha po nila yung, ano, sir, sa releasing. Mag-usap tayo. Kailan po? Hintayin mo lang ito. Pagkatapos. May kakausapin Dito lang kami. po ako. Oo, sige. Anong ginagawa mo dito? Yung nagbayad po ko ng huli. Anong huli? Ano po yun na nagkamali lang po pagpasok sa toll gate. Tapos sinikitan po. Binayaran ko na po. O sige, big time ka naman eh. Ay, hindi ko. Tagal ko na nagdadasal ako na sana makausap kita. Ay. Mag-picture ako para makita ng mga membro ko. O sinagot ng Diyos ang dasal mo. Ano po? Nandito ako ngayon. Sige po. Mm. Kailan po. Mag-picture ako sa GC na nagkita tayong dalawa. Sabihin ko na nandito Pero ko. alam mo, may bayad ang picture sa akin. Wala pa akong pera ko. Utang, Utangin ko muna ko. utang. Pwedeng utang. Tumayo ka eh. Nakatayo na po ako. Ay, sorry. Oh, ako na lang. Ayan, baba ako na. Yan, diyan ka lang. Dito na lang ako. Bumaba ako ng konti. Pangit yung aking kamera. Alisin mo naman yung sorry. Facebook mo. Thank you po. Sige. Piling artista, no? Siguro pang 10 ako mula kay Coco Martin, ano? Thank you po. God bless po. Brother, thank you. May utang kayo ha, tig-isa ha. Ako po, hintayin kita ngayon. Sige, sige. Punta lang kami kay Sige po. Director Ay, Almora. sa baba. Okay. Salamat. Papapicture ka din? Thank you, sir. Gamay talta. Gamay talta. Papapicture din. ko na rin. Okay. Thank you. Brothers. Hawakan mo. Opo, sir. Hi, brother. Hindi kami oras, sir. CR lang ako. Hintayin niyo ako dyan. Well, no? Karena mo sumurak ng kasumurak. No? Pwede Pwedeng ipagyabang. Malinis. Maganda. Teka. Titingnan natin kung may tubig. ICO. So, dyan. Central Office. ICO na dyan. Ano ba yan, bro? Tubig o lakas ng ihi mo? Di iba mo dyan eh. Ba, ayos ah. Ganyan umihi ang binata. Oo. Pag age na 40, 50, medyo yung pressure. Kumbaga sa truck, sa makina, lost compression. Binakala na katan. Tingnan natin kung may tubig. Tingnan. Uy! May tubig. Oy! May sabon. Ganda ng CR nila. No? Pwedeng kumain, no? Kahit may dala kang... Handa na dalawa sa murag. Kahit may dala kang cheeseburger, eh. Pwede, ano? Galing. Matagal na ang LTO, pero ngayon lang napaganda ito, ah. Ang galing ni Asik Bigor Mendoza. Uy, may dryer pa. High-tech. Oh. Sana gayahin ang PNP. Yes, sir. Ang PNP, ang sasama ng CR. May appointment ako kay Director.
Ay, nasa second po. Executive Committee meeting. Well, sunod. So, ini sir. Kapatid, ikaw yung enforcer? Ha? Ilan taon ka na sa LTO? Mag-8 na po yun, sir. 8 years. Nag-seminar ka ba? Yes, sir. Sinong nag-seminar sa'yo? Dito rin, sir, sa mga TSD. Sinong nagturo? Si Bomber Bird. Naalala mo siya? Saan ko kita naman, sir? Sa PRC po, sir. PRC Makati po. Ah, Makati. Opo. Ate, Oo, nanghuli kami dun, sir. siya ang nag-ticket sa'yo. Opo, sir. Anong sinabi sa'yo? Sabi, sir, 2022 pa daw expire yung motor, tapos huwag ko daw siyang lokohin. Huwag ko daw siyang lokohin, sir, kasi nagpapaliwanag ako ng time na yun sa kanya. Magpapaliwanag ka? Oo, sir. Ayaw niya kong pakinggan, sir, eh. Tapos huwag ko daw siyang lokohin at turuan. Ang Ay, tinitignan sige, niya, yung model. ano, sir, yung model, binilugan niya. Yan. Binilugan niya, no? Talagang may ebidensya ka, ha? At saka hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin, eh. Oo, sir. Kasi didibdibang kita, eh. No? Di, tapos ang pinapaliwanag ko, sir, ito po. Tapos hawak Di ba niya yung mamaya pagdating ni Director, para si Director at saka yung adjudication ang mamamagitan, no? Taga saan ka, kapatid? Pilocos po, sir. Ilocos? Yes. Okay. Pinatawag ka ni Director Almora. Yes, sir. Ang lisensya mo, good for 5 years na, no? Opo, sir. May programa ang LTO. Pag sa loob ng 5 taon, hindi ka nagkaroon ng violation, kapag nag-renew ka, ang ibibigay sa iyong lisensya, good for 10 years. Sir, sir. Kaya pag hindi natin inayos yan, may problema ka. Thank you. Pangalawa, may demerits yan. Opo, sir. Hindi naman natin nape-perfecto ang buhay. No? Opo, sir. Hindi naman natin kayang ma-perfect. Kahit gusto mong umiwas sa violation. Eh, halimbawa, nagkaroon ka ng violation na hindi mo naman sinasadya. Magpapatong-patong ang demerits mo. Opo, sir. Di ba? Opo, sir. Gaano katagal yung 5 taon? Matagal yon. Pag hindi iniiwasan, nagkaroon ka pa ng violation, magkaka-demerits ka, marirevoke ang lisensya mo. Oh. Ay malaki ang equivalent demerits niyan kasi unregistered vehicle. May kaakibat pa yan na reckless driving. Kaya dapat ma-clear. Opo, sir. Ba't mo naisipang magsumbong? Pero patulong ako, sir, kasi alam kong wala naman pong bali doon sa ano ko, sir. Kasi wala pang 1 taon yung motor, sir. Alam kong kompleto pa po. Pero may resibo ka, ibig sabihin, bayad ka na. Opo, sir. Magkano ito? 10 po. 10,000 pesos. Opo, sir. Ano ka ba, negosyante o maliit na manggagawa? Maliit lang po, sir. Nagatid Anong lang hanap po ako buhay ng- mo? Nagatid po ako ng ano, sir, marinated na ipipritong manok. Magkano kinikita mo sa isang araw? 2.5 po yung ano, yung weekly. 2.5? Libre po lahat yun, sir. Libre na po lahat yun. Lahat ng 2.5 sa tirahan. isang linggo? Opo, sir. 5 araw yon, 7 days. 7 days. Opo, sir. Ay di, mas mababa sa 500. Opo, sir. Kasi yung 5 araw, times 500, 2,005. Opo, sir. Ay sabi mo, 7 days. Pero hapon naman po ako nag-start, sir. Hanggang ano, alas 9. Ganun. So kung 2,500, isang buwan mong hanap buhay yan. Opo, sir. Yung No. Isang... Binata ka ba? Opo, sir. Ay okay na rin. Binata naman pala, walang magugutom ng pamilya. Pero ano naman, sir, Tumutulong ka? tumutulong po ako sa, ano po, sir, sa mga magulang po. Tumutulong ka sa parents mo. Opo, sir. Ilan ang kapatid mo? Bali 6 po kami lahat, sir. Yung 3 po nag-aaral, sir. Taga saan ka ba? Cagayan Valley, sir. Cagayan Valley. Ilan taon yung kapatid mong bunso? Ano, sir, mga 12 years, 11 to 12, sir, siguro. Ako po yung pangalawa. Binata siya, yung 10,000, isang buwan niyang tatrabahuin. Parang kahit mali, parang okay na rin dahil binata. Ang problema, 5 kapatid niya at parents niya ang sinusuportahan niya. Ilan taon ka na? 26 po, sir. Wala kang planong mag-asawa? May jowa naman po ako, sir. May jowa ka? Maganda ba?
Siyempre, sir. Mag-iingat ka. Maganda pala ang jowa mo eh. Ikaw, may jowa ka? Hmm. Pag maganda ang jowa, mag-ingat. Pero kung pangit, okay lang. Di ba? Ilan taon na kayo ng jowa mo? Magto 2 years pa lang po, sir. 2 years, hindi pa siya nauntog. Ano nga na buhay niya? Sa ngayon, sir, wala pa po, sir. Pero, Ay, hindi talaga dapat siya mauntog, di ba? Nandiyan ba yung team leader mo? Wala po. Tingnan mo nga kung nandiyan yung team leader mo. Sige. Pag nandyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko eh. Hello, sir. Director, good afternoon. Good afternoon, Nabala kita ha. Yes, sir. Si Ma'am Beverly, Wala. Ay, Wala? si Beverly. nakalib. Nakalib? Sino adjudicator natin, Director? Si Director Baltasar. Nandyan? Ano ko siya? Sigurado kang familiar siya sa rehistro? Registration? Huwag mo siyang iharap, kung hindi siya familiar, magkakahiyaan tayo. Hindi, baka si ano na lang. Pero sila din naman adjudicate, sir. Hindi, kailangan kapatid, yung familiar sa registration. Si Cathy. Sir, si Director Esteban Baltasar. Maraming beses ko lang nakaharap si Director. Siya sa adjudication. Hindi, sir, sa enforcement. Sa law enforcement. Ikaw ang team leader, no? Hindi, siya yung division chief. Sa field enforcement. Mas, kung okay lang sa'yo, Director, mas komportable ako nakatayo. Masyadong Si Villegas. Nandyan ha. Ni-request ko, Director, yung team leader niya, samahan siya para, kumbaga sa boxing, magtulong na sila. Tinanong ko yung enforcer po natin, ilang taon na raw siya? Sa 8 years na sa law enforcement. Villegas. Tinanong ko, Director, kung siya ay nag-seminar daw. Sino ang nagturo? Si Ma'am Beverly. Ay kaya ni-request ko sana, kaya lang nakalib. Para hindi masayang ang oras natin, with respect sa iyo, Director, ako na lang magkukwento kasi may ebidensya naman. Si Ryder nahuli ng enforcer natin, Mr. Villegas. At according to him, binilugan ni Mr. Villegas yung year model 2022. Brother, may bilog dito yung year model eh. Yes, po, sir. Ikaw nga ang nagbilog. Yes, po. At ang sabi sa kanya, expired na yung iyong rehistro kasi 2022. Ang Certificate of Registration, March 8, 2023. Ang official receipt niya, March 8, 2023. Okay. And then, may plaka na siya. Ending 2. Okay. Director, papansinin po ninyo, ang MBUC na binayaran 900 pesos. Samantalang bawat isang taon 240. 240 times 3, that is 720. Nag-plus ang LTO ng 180 pesos. Kasi from March 2023, ang ginawa niya, pinabayaran na sa kanya hanggang February. No. So, ibig sabihin, Director, 3 years siyang rehistrado. Tapos, magaling yung nagrehistro. In-adjust niya yung March 2023, 24, 25, 26. March. In-adjust ng LTO na dapat kung 2023,
24, 25, 26 March dapat siya mag-rehistro. In-adjust na nung tao ng LTO. Sa halip na March 2026, in-adjust March 2027. Kaya nagpatong siya ng 180 pesos. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng 3 years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now, ang nakita ni Enforcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, expired na siya. Etong ebidensya, Director. Tinikitan siya ni Mr. Villegas. Unregistered. Yan. Oh. Unregistered MB. Perma mo ba ito, kapatid? Yes, sir. Kahit, Director, ang date nang siya ay nahuli is June 13, 2024. Kapatid, alika. Rehistrado siya ng March 2023. Ang official receipt niya, March 2023. Yes, sir. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorsiklo, 3 years. Yung ibang detalye, kahit hindi natin pag-usapan, malinaw na siya ay rehistrado hanggang 2023, 24, 25, 26. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo ng June 13, 2024. Bagaman at ito ay for investigation pa rin sa parte ng adjudicator. Ang tanong natin, nagbayad siya ng 10,000 assuming for investigation pa ito. Kaya ang term na ginagamit ko, Director, assuming. Assuming after the investigation na nakita mali ang apprehension ay ang rider nagbayad na ng 10,000. What will be your recommendation, Director? Why did you admit the violation charge if you are not guilty of the offense? Bakit niya binayaran? Siyempre, mas marunong ako sa kanya. No? Una, hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in-advise sa nung kasama, nung may-ari ng motorsiklo, mali yan, tumawag ka kay Congressman Busita. So, we evaluated the documents. Uy, mali nga. Huwag nating ipasa yung bola, Director, sa motorista. Ang tanong dito, Director, base sa ebidensya, base sa rehistro, mali ang huli ng enforcer ng LTO. Ganun lang yun. Now, in this case of our friend, the driver was apprehended by the law enforcer, hindi siya nag-contest. Hindi pwedeng ganon ang atake. Kasi, Director, pag ganon ang atake, walang public service doon. Why? For so many times, na ipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin, ay marami kaming enforcer na hindi marunong, dapat ang motorista marunong? No. Ang usapin na lang dito, Director, simplihan natin sa ngalan ng public service, tama o mali ang huli? Ganito, the law enforcer, just like you when you're still in the highway patrol room, in the performance of your duty, you enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero hindi yan, Basta absolute. huli ka, yeah, that's correct. Hindi yan absolute. That Presumption lang. Regularity in the performance of duty is a presumption. Presumption. And who will rebut that presumption now? Apprentice. Yes, that's why, kaya nandito kami.
maging patas tayo in the name of service, Director. Kung yung enforcer natin hindi marunong, what can we expect from the motorist? Now, meron tayong advokasya, dumulog sa opisina, and we evaluated the documents, and we found out na mali nga ang panghuhuli. So, wag na natin pahabain, Director. Simplihan na lang natin. Sa ngalan ng public service, mali ang huli. Ngayon, nagbayad siya ng 10,000, there is now a protest after the case was settled and paid and fine paid. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung tama ba yung apprehension. Exactly. That is now your point, Congressman, that we will look now into the question whether or not the apprehension is correct. But insofar as the adjudication is concerned, since the apprehended driver did not contest the apprehension, instead, he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, you presume na ina-admit niya. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even the stick officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas, what can we expect from the motorist? Now, kalimutan na natin yung issue na yon. What is the remedy? What is the Ngayon, remedy? kaya ni-request ko kay Director, iharap yung competent personnel. Kasi, hindi ko i-advise sa kanya na mag-file ka ng contest, attend ka ng hearing, balik ka, dahil sa current system ng LTO, Director, absent siya sa trabaho, attend siya hearing, absent siya for the resolution, after you find out na mali ang apprehension, cancel ang huli. Eh di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O, bakit ko i-advise na mag-contest pa? Ngayon pa lang, sa ngalan ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Bakit natin paikot-ikutin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Kung narehistro siya ng 2,000, kasi siyempre, Xerox lang ito, Director. O, verify nyo kung totoo, rehistrado. Assuming, you found out, mali ang apprehension, anong magiging recommendation nyo for the 10,000 pesos of the motorist? Ako, Sa ngalan ng public service, on my part, kung ako ang tatanungin mo, Congressman, since he admitted the offense charge, no, huwag ganun. Director, with all due respect, huwag natin sabing since he admitted. Kasi ang punto dito, public service. Huwag na natin pag-usapan kung admitted, whatever. Ang pag-usapan natin, mali ang apprehension. Congressman, pag sa Congress ako, contempt na ako. Kung doon ako sa committee mo, contempt na ako. Oo. Ay, wala tayo sa Kongreso. Director, ang pag-usapan natin, public service. I know, Congressman. Naintindihan po ba ninyo? Huwag na nating pag-usapan yung ibang anggulo. Ang usapin lang, mali ang huli. Paano ngayon yung 10,000 ni rider na isang buwan niyang ipapaghanap buhay? Pag mali ka talaga, how many cases I have dismissed there, Congressman? Excuse me, Director. Ang sinasabi ko nga, sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabing mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, Director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Ganito na lang para hindi masayang ang oras natin pare-pareho. On behalf of the motorcycle owner, kung ako lang ang magsasalita, 100% mali na apprehension. Pero wala ako sa posisyon dahil Xerox ang hawak ko. Ang gusto lang naming i-demand ngayon, i-check ninyo, makita natin, mali talaga ang apprehension. Okay, Congressman, kung hindi na ako mag-appear anywhere, in your committee, ha? O hindi na ako mag-appear doon, makapag-consider. Baka bawian ko ito. Hindi, baka bawian ko siya doon eh. Di ba, I'm listening ko, hindi, I'm also formulating a course of action. Doon sa, kasi, okay, yung sabi mo, you are expecting us to do an investigation. We Yes. will do that. And we will also consider, find out
Kasi nga, as far as dito sa ano, Adjudication. hindi na niya ma-reverse yung pagbayad niya. But there might be some accounting way, pero it will take time. Oh, yes, I agree. It will take time. Maybe 1 year, 2 years. Yes, to Para maklaim yung Balik-balik yun. 10,000. Mine. Hindi, okay. So, Anong verification result? 3 years. Oh, 3 years. 2026 po. Hindi siya March or August. Okay. Oh. So, 3 years siya. 3 years siyang rehistrado, brother, enforcer, 3 years siya. Definitely, as per verification of the concerned staff, na ito ay rehistrado ng 3 years, mali ang apprehension. Alam natin, pag naipasok sa kaba ng bayan, hindi katulad yan sa restaurant, pag napasobrang bayad mo, withdraw mo na. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, bilang advokasya ito, hindi ko ito i-sacrifice. Babayaran ko ito ng 10,000. Isa lang ang request ko. Imbestigahan nyo, and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi, kaya ang mga enforcers, even police personnel, police officers, local enforcers, district officers, kaya malalakas ang loob gumawa ng mali eh. Cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Brother Jerry, bigay mo yung 10,000 niya. And by the way, director, Yes. number 1, please address immediately cancellation of apprehension kasi may equivalent demerits ito. And hindi siya makakwalify for 10 years validity ng lisensya. I-ano natin to. Then, yung demerits niya yung isang importante na kailangan. Yung demerits niya sa system. I-ano namin to na pagka tinanggal namin yung demerits, makikita mo sa records mo. Kasi pagka, para maano natin, tatawagan ko si Congressman, sabihin ko na, Kong, natanggal na. Deleted na. Deleted na. So, tignan mo yung, alam mo na yung mag-ano doon? Ano sa account mo? Kasi doon sa Hindi, huwag mo nang palaki ang problema niya. Focus na lang siya sa hanap buhay. After Basta- 5 years, magre-renew siya. Hindi siya Wala na. entitled sa 10 years. Babalikan kita. sigurado So, okay. So, deletion and demerit. Okay na yan. Tapos Conduct na yan. investigation and Investigation and administrative enforce the- sanction. Okay. Yung 10,000 Yung 10,000 on how to follow later. Yes. Okay na tayo. Okay, Kong. Iwanan ko na po. Yes, Kong. Ito, yung pagkakita. Balikan ko lang yung issue mo. Yung mga na-impound, may provisional authority yun. May decision po kami, lahat. Pero in-impound. In-impound. Sa kanila po galing ang decision ko. Tapos, binigyan nila kami ng prangkisa ng premium taxi, pero hindi po nila kami binigyan kung paano namin pamasada. Tapos, sinabi nila, si Delgra pa nung time na yon. Hindi, ganito na lang. No? May problema din yung kaibigan ko. Parehas kami. Nasa akin na yung papers na. Okay. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Magsasampa tayo ng kaso. Opo. Tapos kahapon kong upo na ako sa sa Sandigan Bayan, nag-hearing kami ni Executive Director sa Sandigan Bayan. Tapos babalik po ako sa Martis. Lumalaban naman po ako. Laban lang. No, kita ko Kasi- naman matapang ka, basta tama. Ayan, Kasi po kung hindi po ako lalaban sa kanila, lumok po ako. Pero At pag hindi ka lumaban, hindi ka na makakabangon. Opo, ang isang member ko po na-stroke dahil kaka-stress dahil hindi namin nakukuha ang aming mga sasakyan. So, nag-file kayo ng complaint sa... Ang kay nagbayad ako sa kanya noong 2019 pa po yun, nagbayad. Hindi, yung mga Yung na-impound. ngayon po, nag-motion po ako sa LTFRB. Kahit isang sagot sa motion ko, wala po silang reply. Ganito. Yung motion na ma-release yung units. Opo. Okay. Ang Hindi, minotion ko po ganito. doon,
Ano? iparicall, ang dinesisyon nila nga bakit nila ako kinulurong na magbayad ng 200,000 at saka cancellation of franchise. Kasi Samantalang nung nahuli, may prangkisa. may prangkisa. Opo. Okay. Yun yung kinwestiyon ko Ganito. nga sa kanila kung kaya sabi ko nga paupuin mo ako doon sa ano, tatanungin ko lang yung LTFRB. Hindi, ganito nga. Bibigyan ko ng attention yung priority ko. Salamat po. Ilalaban natin. Kasi sa Kasama nun sa kanya, ano? yung sa kanya po, ano yan, nagbiyahe, tapos sa Nung time ng COVID, Oh. Inano po doon ito kinulurong sa Bicol. Pero andito na po kay Kay Asik Asik. yung ano daw po, hindi pa, matagal na po eh. Matagal na, hindi pa lumalabas. Ano lang, andyan na daw kay May Asik. extra ka bang kopya nito? Wala nga po eh. Dalhin mo na lang. Taga saan ka ba? Dito lang po sa Cubao. Brother Jerry, magkuna nga kayo ng number nito. Binigay ko na yung number ng sekretary mo ko. Magdala ka nga ng kopya sa office. Binigay ko na po yung number ni Izzy. Mag-usap nga kayo, magsabay na lang kayo. Kung At kailan yung po. ihanda ko yung abogado ko. Opo, gusto ko na lang lumaban kasi yung Wala nang pakiusapan, kaso na. danyos, yung ano, sobrang hirap na kasi. Biruin mo kung nakiusap ako sa kanila na bakit nila ako binigyan ng order na kulurom na may desisyon. Pangalawa, ano yung pagka-identify nila ng kulurom at hindi kulurom? Bakit ganun pa rin yung aking kaso? Tapos, Naintindihan kita. 200,000. Tapos, cancellation of franchise, pinatay na nila kami. 150 units yung member ko. Mm. Ang sa akin, 30 piraso. Baon ako sa utang sa bangko. Hindi, Kaya doon ako naintindihan kita. nagagawaitin. Hindi, naintindihan kita. Kaya nga, ang gagawin natin, hindi na ito pakiusapan. Opo, hindi na po. Lalaban po Yung ako. bangis ng batas ang gagamitin natin. Opo, sige po. Isama mo siya. Kailan po? May number ka naman ng secretary ko, ano? Opo. Mag-uusap kami next week. Isama mo siya. Opo, isama ko po siya. Opo. Okay? Salamat kong. Ingat kayo. Buti nakikita ka dito. Nandun ako, nakaupo, nagdadasal ako. Kasi hilo Pina- pa ako sa hearing namin kahapon. Iba pala yung hearing ng Sandigan Bayan. Nakaka-nervous. Pero panalo ka doon, sigurado. Kasi makikita mo na agad. Sabi Kasi na, kung mali ang posisyon mo, sasabihin ko sa'yo, huwag ka nang magreklamo.